Okay, so welcome back class. So ngayon pag-usapan natin yung first problem natin regarding sa compression members. Ngayon kung di nyo pa napapanood yung previous video natin about sa introduction and the principles of compression members, I highly suggest panoorin nyo muna para makuha nyo ng buong buo tong lesson na ito, no? Pero in case na gusto nyo lang makita tong example, wala rin naman problema. So pag-usapan natin tong problem na to, no? A rectangular steel column is 50 mm by 100 mm in cross section, and K, binigay sa atin yung K to be 1.0, Fy is 248 MPa. Okay, so from the problem itself, subukan natin i-analyze kung ano yung makukuha natin, no? So subukan natin i-drawing yung figure. So let's say ito yung compression member natin. So steel column yan, and paano natin malalaman kung anong klaseng support yung meron siya sa taas at sa baba? Kasi meron tayong iba't ibang types of support, diba? May fixed, may pin, may free, pwedeng combination of the two or the three. So paano mo malaman? So binigay rito K is equals to 1.0. Okay, so ibig sabihin yan, yung support natin at both ends ay pin. Okay, bakit? Kasi kung fix yan, diba, ganito, isang pin tas isang fix, so normally that would be 0.7. Kung parehong fix, diba, 0.5. Ngayon kung parehong pin 1.0, ibig sabihin walang pagbabago sa kanyang effective length. Okay, so kaya maganda na panood niyo yung previous discussion natin about sa introduction nito, no? Para makuha nyo na pag sinabing K is equals to 1.0, kahit hindi given yung figure, malalaman nyo na pin connection pala siya at both ends. Okay? So, cross section. Sabi ko nga, rectangular lang naman yung madalas na given. So, walang kahirap-hirap tong problem na to, no? So, sabi dyan, 50 by 100. So, basically, ganyan lang yung figure natin. And Fy is to be 248. Diyan natin makukuha kung buckling or yielding ang kanyang mode of failure. Depende sa Fy. Okay? So, for letter A, determine the mode of failure of the compression member if it is 2 meters long. So, sa problem na to, pinapahanap sa atin yung kanyang mode of failure, whether buckling or yielding. Depende sa kanyang critical compressive stress. So, napag-aralan natin yung formula para makuha yun is sigma CR, or otherwise ito rin yung tinatawag na FE, at meron siyang formula na pi squared times Euler number, which is 200,000 MPa, tapos KL over R squared. Okay, so meron na tayong pi, E, walang problema, K and L, walang rin problema, but we need to find R. Okay, so paano natin malalaman yung R? Yan po yung tinatawag na radius of gyration. Radius of gyration. Meron tayong Ry and Rx. Pero sa problem na to, sige, discuss muna natin yung Rx. So, usually, dalawa talaga yung kinukuha nyo para malaman kung ano yung gagamitin nyo, whether Ry or Rx. Pero in principle, between the two, X and Y, ang pipiliin nyo yung mas maliit na value. Okay, so pakita muna natin both ng Rx and Ry para makita niyo yung sinasabi ko, no? So, sige, ang formula dyan is I over A, square root of I over A, or yung moment of inertia. So, paano ba natin kinukuha ito, no? So, sabi nga natin, rectangular lang yung shape ng ating column. So, ang moment of inertia ng rectangle is 1 over 12 BH cube over area. Okay? So, yan lang naman yun. So, discuss natin ng konti. Sabi nga natin, Rx. So, if this is your figure, and this is X, and this is Y, so sabi natin, ito yung 50, ito yung 100. Okay? Ayan. So, paano mo malalaman yung base or yung B? Yung B, sabi nga natin sa previous video, ito yung parallel on your axis of interest. So, ano ba dyan yung parallel side? Ito, di ba? Kasi ito yung X mo eh.
O di pa, yan ang parallel. Diyan mo ilalagay yung 50. Then, yung h naman is yung perpendicular sa axis of interest. So, yan perpendicular naman siya dito. So, ito yung side na perpendicular, ito yung h mo. Okay? So, I hope malinaw. Madali lang naman. Yan. So, 1/12, sabi natin yung B is yung parallel side sa ating axis na pinag-uusapan, which is 50 times height. Ito, obviously yung 100. Okay? Para naman sa area, multiply lang yung 100 times 50. Okay? So, makukuha natin sagot, Rx. Tingnan natin yung calculator natin. Okay? So, yan. 1/12 times 50 times 100 over 100 times 50. Okay. So, ito yung sagot. 28.867. So, shift star A natin yan. Para mas madali, ugaliin nyo mag-shift start. I-type ng type. Okay? So, gamit na gamit yan sa board exam. Shift start. 28.867. And hanggat maaari, 3 decimal places. 3 to 4. Okay? Hindi kasi masyadong safe yung 2 decimal. Anyway, so yan yung Rx natin. Compare natin yan sa Ry. Kasi sabi natin, between Rx and Ry, kailangan natin mapili yung mas maliit na value. Okay, ganun lang din. I over A, BH cube, 1/12 BH cube over A. Ganun lang din. Pero this time, babalik ta rin mo na yung base tsaka height mo. Okay, so in essence, magiging ganito yung formula niya. 1/12 H B cube over area. Okay? So, ganun lang. Bakit? Anong principle niyan? Kung y naman yung pinag-uusapan natin, Ry. Okay? So, ano yung parallel side niya? Ito, yung 100. Kaya, dito papasok yung 100. Okay? Tapos, yung kanyang perpendicular side, ito, yung x. Kaya dyan siya nag-intersect. So, 50 naman yung naka-cube mo. Okay? So, babaliktarin mo lang from kaninang sunod natin. So, sabi natin, 100 yung base. Okay, which is yung parallel sa ating y-axis. And then, 50 naman dito. Siya naman yung naka-cube. So, dito, 100 yung naka-cube sa x kanina. And 50 naman, babalik ka rin lang. Ganun pa rin ang area, 100 times 50. Ang ating kasagutan for Ry, copy ko lang. Okay. So, 1/12 100 times 50 cube. Okay? 100 times 50. Dito pa lang sa pag-input natin sa calculator, malalaman nyo na kung sino mas maliit na value eh. Kasi dito, yung 50 lang ang naka-cube. Diba sa numerator niya? So, in essence, edi mas maliit nga to. Diba? 14.43. Shift store. Okay. So, ayan. Ito yung gagamitin natin. Yan ang isasalpak natin dito sa KL. Okay. Or sorry, sa R pala. R. So, sa radius of gyration natin. Okay, balik tayo dun sa original formula. Pero, sa ngayon, ipakita ko muna yung difference kapag sinolve natin gamit yung Rx dito sa ating critical compressive stress. Okay? Para ma-differentiate natin. So, balik muna tayo. OCRX muna ha. Although alam natin Y yung mas mababa at nandito yung tamang sagot. Pero, ipakita lang natin for the sake of discussion. Okay. Sabi natin formula, phi squared, Euler's number is 200,000 MPa. Bilisan lang natin. Tapos, ano yung K natin? 1.0, binigay yan, di ba? Ano yung L? L is to be 2 meters or 2,000 millimeters. In terms of millimeters po tayo, class ha, pag tayo nagsasolve. Okay. So, naka-squared yan. Then, yung Rx natin, di ba? Rx which is 28.867. Yan.
pag-usapan natin sa calculus. Okay, so for our computation, I squared times 200, 1, 2, 3, then 1.0 times 2,000. Then dito yung alpha A, naka-shift star A tayo, diba? For our RY. Then, huwag kalimutan ng squared equals, ayun, 411.23. Okay. So, yan yung sagot para sa critical compressive stress if gamit ang RX. Okay? So, try naman natin yung RY. Ganun lang din, same formula. I squared 100,000 1.0 2,000 squared tapos 40.4443. Okay. So, papagawin lang natin dito is yung shift star. Yun, 102.80. Okay. Or 808 pala. 3 decimal places. Ayan. So, kung mapapansin nyo, class, ito yung dyan siya mag-fail. So, 102.808. Hindi niya maaabot tong 411.235. Kasi nga, bago pa man siya makaabot dito sa 411, mauuna siyang mag-fail dito pa lang sa 102. Okay. So, obviously, RY yung gagamitin natin. Kaya ako nasabi sa inyo na mas maliit yung pagpokusan nyo. So, kung alam nyo na tong principle na to, shortcutin nyo na, diba? Huwag nyo nang kunin or compute si RX. Dahil usually, kinocompute lang natin si RX pagka meron tayong braced part dito sa column natin. Pag may sinabing supported at midspan or sa brace, naka-brace siya at a given length, so doon magiging mahalaga si RX. Pero for the sake of, mas mabilis ka, syempre, pabilisan sa board exam. Dito ka na sa RY kasi unbraced naman yung given natin. Okay? So, okay, nakuha na natin yung critical compressive stress niya. Ngayon, is it yielding or buckling? Para na malaman natin, i-compare natin siya sa FY, which is 248 MPa from our given. So, ano mas malaki? O di obviously, si FY. Mas malaki si FY kesa kay CR, which is 102.808. Diba? So, in essence, yan ay buckling. Okay? Bakit? Ito po ang kasagutan dyan. Buckling. Bakit? Kasi, if you would take a look, mas malaki si FY, which is, dyan siya mag-yield, dyan siya magdudurog, dyan yung crushing point nung steel column mo. Okay, whereas, ito yung buckling point, yung critical compressive stress ng iyong bakal. So, before niya ma-reach yung itong yielding point niya, which is 248, mauuna muna syempre si 102.80 before si 248. So, dito siya madudurog. Dito siya magbabakel. Okay, ito yielding, ito buckling. So, obviously, ito yung mode of failure niya. Kaya natin nasabing buckling. Okay? So, I hope that's clear. Sige. Next question tayo. Okay, so discuss lang natin ng mabilis kung bakit lagi natin pinipili yung RY over RX pag sa unbrace or unsupported sa midspan. Okay? So, basically, kung titignan natin ulit tong figure na to, diba, we are talking about the y-axis kasi nga RY siya. So, ang ilalagay mo sa part na ito is yung 100. Okay? And then yung ilalagay mo sa part na ito is yung 50. Which is, yan yung naka-cube. Okay? So, kung naka-cube yung 50 at hindi yung 100, malamang sa malamang, maliit ang ibibigay niyang sa'yo sagot. Whereas, compared sa RX na ang naka-cube ay, diba, saan ba yun? Whereas compared sa RX na ang naka-cube ay 100, malaki talaga yung ibibigay niyang sagot. Okay? So,
Yun lang, doon pa lang malalaman mo na kung saan ka makakuha ng maliit na sagot eh. Di yung side na mas maliit, yun na naka-cube. Eh di bibigyan ka talaga niya ng maliit na answer or value. Okay. So pagdating naman dito, isasalpak mo yan eh. Di ba? Diyan mo gagamitin yung RY sa slenderness ratio. Ngayon, para sa slenderness ratio, focus muna tayo rito sa slenderness ratio, KL over R. Bali, pag dinivide mo ng maliit na value, which is yung RY, pag dinivide mo yung effective length, or yung LE, over maliit na RY, so, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan, malaki. Okay, gets ba? Kasi, maliit nga yung value ng RY mo eh. Okay? In which turn, na kapag dinivide mo naman tong buong value na ito, dito sa pi squared times E, anong mangyari? Edi ang makukuha mong sagot ay maliit naman. Okay? Maliit. So, ang pinaka-effect niyan, pag dinivide mo na sa critical compressive stress, di ba? Maliit na yung makukuha mong critical compressive stress, which is, yun ang mag-govern. Yun ang mag-govern. Ito, maliit yung critical compressive stress sa RY, di ba? Yun ang nag-govern over critical compressive stress pag ginamit mo yung RX. Okay? Kasi again, tingnan nyo rito, ang laki nung RX. Diba? Ano nangyari? E di, ang laki rin nung nung OCRX, diba? Or yung critical compressive stress sa X ko. Dito naman, dahil maliit yung RY ko, magbibigay ngayon to ng malaking value para sa denominator. Itong kabuuan na ito. Na kapag dinivide mo naman siya sa pi squared times 200 or yung Euler's number, hindi maliit na ibibigay niyong sagot. Okay, so I hope na gets yun, no? So sa simula pa lang, kung ma-determine mo na kung ano yung mas maliit na value, which is yun nga, RY for unbraced, makukuha mo na kagad yung diretsong sagot para sa critical compressive stress na RY ang gagamitin mo. Okay, dahil yun nga ang mag-yield or magbibigay ng mas maliit na value para sa sagot. Okay, before we proceed, i-discuss ko lang pala yung difference ng L tsaka LE. Okay? Hindi po yan magkapareho. Kasi pag sinabi nating L, yan yung given length natin sa problem. Total length. Yan o yung 2 meters long, 5 meters long. Yan po yung L. Okay? Para masabi natin na iba siya sa LE, ito po kasi yung LE. Okay? Yan ang iyong effective length or LE. Kanya lang sa pagkakataong ito, if you would observe, K is equals to 1.0, which is yung given factor natin for our effective length. Yan po yung minumultiply natin para makuha natin si effective length compare doon sa given length. Okay? So that is why, ay yung KL na sinusolve natin dito sa dito, KL over R, eto, yan o, KL over R, yan po ay effective length talaga. Kanya lang nagkataon kasi na 1.0 yung sa given natin dahil nga pinned support on both ends. That is why, seemingly, yung length natin na sa problem na to is, sa problem A, is 2, naging equal siya sa effective length kasi nga 1.0 times L, which is 2, di 2 lang din, di ba? So I hope na gets niyo yun, class, ha? So ayun, effective length, yung kung saan siya nag-bend, yun talaga yung pinag-uusapan natin na ayun, effective length. Whereas kapag length lang, yan yung given sa problem. Okay, so huwag yung kakalimutan. Okay, so letter B. Problem letter B. Ano sabi rito? Okay, pagka 0.5 meters lang. So, ang L natin ay 0.5 meters. So, same approach. Ang naiba lang is yung length natin. So, kung mapapansin nyo, dito sa ating formula, wala naman dyan yung L or yung given length. So, hindi na natin kailangan i-recompute si RY at si RX. Okay? Rekta na kagad tayo sa ating compressive strength, which is
sigma CR. And alam na rin natin, napatunayan na rin natin na hindi natin magagamit si X. So, diretso na tayo kay Y. Okay? So, huwag niyong kakalimutan tong formula na to. K. Ano ba yung K natin? 1.0. L, 500 na lang. Ito lang naman yung na iba. Over RY. Ang RY natin is 14.43. Squared. Okay. So, nakastore na yan sa B, yung RY natin. Babaguhin lang natin dito yung 500. Ayun, 1644.23. Okay. Okay, anong observation natin dito? Napakalaki. Whereas ang FY natin is 248 lang. And if you're going to analyze, okay, syempre FY is less than the CRY. Meaning to say, mauuna siyang yield. Okay? Therefore, ang answer natin dito, kung kanina 2 meters long, mahaba yun. So, ibig sabihin slender siya. Magbabakal muna siya. Yun yung mode of failure niya kasi mahaba siya in 2 meters. Pero, kapag less than 1 meter na siya or 500 millimeters or half meter, di ba? Magiging yielding na siya. Ibig sabihin, mauunang madurog yung iyong bakal bago siya bumaluktot. Kasi imagine, ang layo ng 1,600, di ba? Tapos dito lang yung 248. Dito, yielding point mo. Dito, buckling point mo. Malamang, mauna to. Durug-durug na yung bakal mo. Wala ka ng bakal before ka pa man mag-bakal. So, that explains why it is yielding. Okay? So, next problem. Okay, letter C, sabi rito, determine the nominal axial stress for 2 meter long. Okay? So, letter C. Again, length natin is 2 meters. So, nominal axial stress. Ano ulit yung formula nun? Okay, yan yung tinatawag na FCR. So, dalawang formula niyan, class, no? Diba nabanggit natin? 0.658 Fy over Fe. Tapos, ayan, Fy naman dito. Yung kabila naman, kapag ito kasi govern siya ng yielding, ito govern ng backling, kaya wala po tayong FY dito sa backling, no? 0.877. Depende kasi ito sa materials kapag magbabakal siya. Okay, so yun yung gagamitin nating FCR. Ang tanong, saan dyan? Itong pang yielding or itong pang backling? Okay, so let's analyze, no? So length natin is 2 meters. So going back dito sa mahanap natin yan sa problem A, sa question A. So ito kasi pang 2 meters siya, di ba, sabi natin kanina. So backling. Okay, so dahil backling siya, ito yung mag-govern. Okay, sige, so gamitin natin to FCR 877 FE. Ang FE natin is ito rin yung critical compressive stress, which is 102.808 MPa. Okay? So, compute natin. Ayan, diba ang hirap pag hindi kayo nag-ship start, so mano-mano yung tinatype, kaya dapat mag-ship start po kayo. Okay, 90.16 PA.
So, ayan. Ito yung kasagutan para sa kanyang nominal axial stress. Kung 2 meters ha. At 2 meters. Paano naman kung at 0.5 meters or 500 millimeter, excuse me. Paano naman kung 500 millimeter or yung 0.5 meter? Okay, so ganun lang din. Yung FCR na gagamitin natin, iba naman. So, govern tayo ng buckling. Ito yun, oh. Or sorry, ng yielding. Ito. Yan yung sinod natin kanina para sa 0.5. So, ito yung gagamitin nating formula. Okay? Kasi ano, may Fy siya. Govern kasi tayo ng yielding. Okay. So, 0.658 Fy. Ano yung Fy natin? 248. Ang ating Fe ay mataas. That is 1644.934. Okay, for the sake of discussion lang, no? Then yung Fy naman is 248. So, on your calculator, 0.658 248 Fe natin 1644.34, then 248. Ayun, 232.828. Ayan. So, ito yung sagot natin para sa letter D. Okay? So, yun lang. Pag-isipan nyo mabuti kung anong klaseng FCR ang gagamitin nyo. Kasi ito, pang yielding to. Okay, ito, pang backling yan. Okay? Kasi nga, yielding siya dahil govern siya ng Fy. So, mahalagang principle yun. Huwag nyo kakalimutan. Okay. Next. Okay. Next, para sa ENF, determine the allowable axial load both for 0.5 tsaka 2 meters long. Pero meron tayong factor of safety na 2.0. So, paano naman natin i-apply yan? Pag sinabi kasi nating factor of safety, class, ito yung dinidivide mo sa iyong critical compressive stress. Okay? So, letter E, length natin is, again, 2 meters. So, pinapahanap sa atin yung allowable axial load. Okay? So, pinapahanap yan sa atin yan. At meron tayong factor of safety to be 2.0. Sabi natin kanina, para pag meron kang given factor of safety, dinidivide yan sa iyong critical compressive stress, which is yung CR divided by yun nga, factor of safety. I-equate mo siya ngayon sa iyong allowable axial load. Ito yung hinahanap natin over area, diba? Kung mapapansin nyo, yung formula na yan is simply stress, diba? Stress lang yan, stress formula, F over A, force over area. Okay? So, meron tayong given na OCR, which is yung kaninang nasod natin to be 102.8.08, and then yung factor of safety natin is 2.0 given. PA, hinahanap yan, and then yung area is 50 times 100. Tama ba? Okay, so cross multiply mo lang. So para makuha yan is cross multiply lang, class, ha. 102.808 times 50 times 100 equals, okay, ito na tayong equals natin, alpha x. Mag-shipsod tayo. Tapos yung 2 na factor of safety. Kinross multiply ko lang po, ha. Shipsod. Ayun. 257,000. Okay. PA is around 257.02. Let's say in kilonewton na to, ha. Ito kasi, yan ay in newtons po. So, move mo lang ng 3 decimal places, makukuha mo itong sagot natin. Okay? So, ganun lang din sa letter D. Dito na lang para hindi masyado makalat.
Ang pinagkaiba lang nila na problem is 0.5 meters ito. Gawa na meron tayong long, 2 meters, meron tayong short, 0.5 meters. Again, tinatanong yung EA. Okay? Allowable axial stress. Ganun pa rin, factor of safety is equals to 2.0. Same formula. But, take note, class. Dito ang ginamit natin, critical compressive stress. Bakit? Kasi, remember, Fy is 248. Okay? Mas mauna tong mag-buckle kaysa mag-yield. Kaya ginamit natin critical compressive stress. Kasi nga, mahaba siya. 2 meters in length. Whereas dito naman is 0.5 meters. Nakita natin kung saan siya magbabuckle, di ba? So, hindi na natin gagamitin yun kasi 1,600 yun. At mauuna siyang mag-yield sa 248. Okay? Kaya hindi natin gagamitin yung critical compressive stress dito. Thus, 248 yung Fy ang gagamitin natin. Kasi nga, yielding siya. Okay? Factor of safety. Sige, sulat muna natin yung formula sa whole. Okay, Fy ha. Fs. Factor of safety yan. Ito yung hinanap natin. Axial load. Then yung area. So, dali lang, di ba? 248. As long as alam mo yung principle, masasolve mo to, madali lang to. Halos pamigay lang doon sa board exam. Ayun. 50 times 100. So, ganun lang din. Tapos multiply. Ang nabago lang is yung kanya instead na 102.808 ang gagamitin natin dito. Fy is, that is to be 248. Okay. Tapos multiply lang ulit. Ship solve? Yan. 620. Ang taas. Kilomita. Okay, so yun lang naman class, di ba? Napakadali lang. Kailangan naintindihan mo lang yung basic principles. Basta wag niyong kakalimutan na yung difference between yielding and buckling. Kapag buckling, ang mag-govern critical compressive stress. Ito, kaya yun yung ginamit natin dito sa buckling. Kasi nga, mahaba siya, 2 meters in length. Whereas kapag maikli or short, hindi na siya magbabuckle, guys. Kasi durug-durug na yung buckle mo. Nag-yield na siya dito sa Fy pa lang. Pagka yan ay short. Okay. So, ayun, that's it. I hope na may natutunan kayo sa ating tutorial for today. And, ayun, good luck and God bless sa review and more videos to come. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.